Sa kasamaang palad, siya ay walang tiyaga, at ang pamilyang Bakal Thrower ay isa pang kwento sa kabuuan. Ang pamilyang Steel Thrower ay sikat sa mga natitirang mga nagawa nito, at pinagkadalubhasaan nila ang mga diskarte sa stealth at madilim na martial arts na alam ng mundo ang tungkol sa pagiging isa sa mga pinakamahusay na pamilyang mamamatay tao. Sa pamilyang ito, ang lahat ng 100 mga miyembro ay nagawang maging mamamatay tao. Nangangahulugan ito na ang paghingi ng pamilyang ito ng tulong upang makahanap ng isang taong kilala nila ay isang seryosong bagay. Kung hindi sila bahagi ng 5 Dragon Union, punitin nila ang buong Merem. Noong nakaraan, si Kang ay naiintriga, dahil ang Diyos ng Digmaan ay lumilitaw sa kanta ay isang pagbaril sa bituin, ngunit dahil siya ay naging target ng nagniningning na bulaklak ng lotus, ang kanyang lihim ay malapit nang mawala tulad ng mga sinag ng setting ng araw. Inisip ng lalaki na nakaupo si Ryan sa tabi ng bintana, na iniisip na sa sandaling kasangkot ang pamilyang Bakal na Thrower, ang bagay na ito ay malulutas ng walang oras. Bukod dito, ang dakilang unyon ng Merchant ng Langit ay nagtataka sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin upang dalhin sila sa 5 Dragon Union. Itinuring niya si Hosoho na maging isang napaka-intelihenteng batang babae, at natanto na hindi ito magiging madali. Sinabi rin niya sa sarili na ito ay sapat na upang siya ay magtiis sa kanyang bastos na pag-uugali. Dapat siyang magpasalamat na hindi siya ipinanganak sa isang pamilyang mandirigma. Kung siya ay nagmula sa isang pamilyang mandirigma, naniniwala si Soyo na papatayin na niya siya. Ang dahilan kung bakit sila napunta sa Hafei ay upang matugunan ang isa sa mga bulaklak, ang bulaklak ng hamog na nagyelo, si Hansen. Kilala siya bilang anak na babae ng pinuno ng pamilyang Han at isang miyembro ng 3 mga saksi, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay lumampas sa 3 bulaklak at ang 3 bayani. Ang ilang mga alingaw-ngaw ay nagsasabi na siya ay malapit nang maging isang walang kapantay na swordswoman. Si Anhu Province, Hafei, ang Diyos ng Digmaan, ay tumayo kasama ang isang sage sa isang burol mismo sa harap ng lungsod at pinag-uusapan kung paano ang pamilyang Han ay dating isang sikat na pamilya ng mga mandirigma. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng pamilyang Namgang ay nakakuha ng isang lugar sa Hafei, dumaan sila sa mga mahirap na oras mula pa noon. Kaya ito ay kung saan ang anak na babae ng aking Panginoon, sabi ni Saiyo. Sumagot ang sage sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na oras na upang lumipat sa lokal na departamento ng Gaibon. Sinubukan ng sage na makahanap ng impormasyon, ngunit hindi nahanap ang tungkol sa envoy mula kay Yuan, at napagtanto na mas matagal kaysa sa inaasahan nila. Lumingon siya sa Diyos ng Digmaan at sinabi na malapit na siyang magtapos ng ilang mga bagay, ngunit kakailanganin ng kaunting oras. At tinanong kung ano ang gagawin niya, kung nais niyang magpahinga. Ngunit sumagot si Soyo na hindi niya ginawa. May isang lugar na nais niyang bisitahin. At tinanong niya ang sage na huwag mag-alala at huwag magmadali. Hiniling sa kanya ng sage na tandaan na siya ay tinawag na pangunahing base ng Namgang clan. Masasabi na ang kabuuan ng Hefei ay kabilang sa pamilyang Namgang, kaya hindi dapat kumilos ang isang tao dito. Ngunit ngumiti lamang si Soyo at sinabi na gagawin niya ang kanyang makakaya ang pangunahing bahay ng pamilyang Namgang, ang matuwid na panahon ng Espada ng Langit. Ang tao ay dinala ng mahabang Jingti, na mahal niya, ngunit nagpasya siyang isantabi para sa ngayon at magtanong, kung ano ang nangyari sa lalaki na ipinadala mula sa Iron Union. Ipinaliwanag ng lalaki na ibinigay nila ito kay Dachen, at walang alinlangan na matutunan nila ang isang bagong bagay sa lalong madaling panahon. Sinabi ng Patriarch na kailangan nating magmadali kung makaligtaan natin ang pagkakataong ito, hindi rin natin makakaab sa pamilya Wangbo. Ang lolo na ito ay ang patriarch ng pamilyang Namgun. Si Namgun Muchen, sinabi ni Namgun sa patriarch, syempre, si Hang Nim at hindi iyon ang dahilan kung bakit si Aseo ay nasa Iron Union ngayon sa oras na ito, mayroon tayong pagkakataon dahil lamang sa kanya. Handa siyang kumuha ng responsibilidad, ibalik ang kanilang posisyon, at iling ang bastard sa kanyang impormasyon. Sa sandaling iyon, ang isang tao ay nakaluhod sa kanyang mga tuhod na nakatali sa mga kadena, sa harap mismo ng lalaki na may isang stick. Siya ay inimbestigahan tungkol sa kung ano ang ipinadala ni Muyang Dongqian kay Huang Bogunok at siya ay mula sa Matgoyo Security Bureau Anhui Province, kabisera ng lalawigan ng Hafei, ang pangunahing tahanan ng pamilyang Namgun.
Nagpasya ang lalaki na dumiretso sa pamilyang Han dahil kailangan nilang lutisin ang isyu ng kasal ng kanilang anak sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, ang patriarch ng pamilyang Han ay nakalimutan ang tungkol sa problemang ito, at sa katunayan, ang isyong ito ay hindi dapat ipagpaliban. Ang problema ay si Hanjong ay ang hindi kanais-nais na matandang ito na palaging kumikilos ng hindi mapag-aalinlanganan sa mga oras na tulad nito, na may ganitong uri ng pagkatao. Palagi niyang sinusuri ang lahat ng maingat na maaaring maging isang malaking kalamangan kung siya ay marangal na kapanganakan, ngunit para sa isang tao mula sa MERM, ito ay isang hindi katanggap-tanggap na kahinaan, upang maging matapat, hindi siya isang taong nais kung magkaroon ng anumang uri ng relasyon. Ngunit si San, ang kanyang anak na babae, ay isa pang bagay. Ayokong mawala ang henyo ng Celestial. Hindi ko maintindihan kung paano ang isang tao ay hindi nakakaintriga, dahil si Hanjong ay maaaring magkaroon ng isang natatanging anak na babae. Gayunpaman, sinabi ng interlocutor na, hindi siya dapat mag-alala, sapagkat sa lahat ng oras na ito ay napigilan sila na gumawa ng aksyon dahil sa katayuan ni Hansang at ang kanyang autoridad sa loob ng Iron Union. Ngunit sa lalong madaling panahon si Hanjong ay lumuhod sa harap ng pamilyang Namgun, at ngayon dapat siyang makatanggap ng pangwakas na sagot. Si Soyu ay nakatayo sa bubong ng isa sa mga gusali at sinabi sa kanyang sarili, ang lugar na ito ay kabilang sa pamilyang Han. Narinig niya na sila ay isang maliit na sekta, ngunit mayroon silang mas maraming mga alagad kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman, kapag nakikita niya kung ano ang ginagawa nila sa harap ng pasukan, tinanong niya ang kanyang sarili kung maaaring sila ay mula sa ibang sekta. Ang isang bagay ay tiyak na mali, at napagpasyahan niya na ang paglipat ng tahimik ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Nagpasya siyang gumalaw ng napakabilis upang walang makapansin sa kanya. Tumalon siya mula sa rooftop patungong rooftop, mabilis na ginagawa at tahimik. Nang tumalon siya sa isa sa mga bubong, hinawakan niya ang mga tile gamit ang kanyang kamay at inangat ito ng bahagya. Pagkatapos nito, nabuo niya ang enerhiya sa kanyang kamay at handa nang idikit ang kanyang daliri sa parehong bahay, mayroong isang pag-uusap. Ang isang tao ay nagsasabi sa patriarch na hindi niya kailangang isipin ito ng matagal, ang pamilyang Namgun ang unang umabot, at magiging kapaki-pakinabang ito sa pamilyang Han. Sa kabilang banda, kung nais mong suportahan ang aming pamilya, magiging kapaki-pakinabang ito sa pag-unlad ng iyong pamilya kahit na mayroon siyang sariling opinyon, bagaman hindi dapat magpasya ang kanyang ama sa kanyang kasal ng gaanong. Ang mga salitang ito ay nagmumula sa loob at si Soyo ay nanunood ng isang toyo ay gumawa ng isang butas sa bubong kung saan maaari niyang panuulin ang isang eavesdrop sa kanilang pag-uusap. Hiniling ng lalaki sa patriarch na isipin lamang ito. Kahit na ang kanyang pamilya ay mas matanda kaysa sa pamilyang Namgyan, tinanong niya ang patriarch kung ano ang mga nagawa niya, at kung ang lahat ng kanyang pagsisikap ay hindi naglalayong panatilihing buhay ang kanyang pamilya, iyon ang dahilan kung bakit nag-alok ang kanilang pamilya ng suporta. At nabanggit niya na ito ay isang natatanging pagkakataon para sa kanya. Tinanong niya kung naisip ng patriarch na ang panganay na anak ng pamilyang Namgun, si San ay hindi karapat-dapat. Sumagot ang patriarch na, syempre hindi. Siya ay mula sa pamilyang Namgun, at siya ang panganay na anak, at siya ay walang alinlangan na anak na lalaki na nais ng bawat ama. Ngunit sinabi rin ng patriarch na ang kanilang pamilya ay masyadong mahina upang tanggapin ang panganay na anak ng pamilyang Namgun. Bilang karagdagan, sinabi niya na ang San ay kasalukuyang nasa Iron Union, at sa gayon ang patriarch ng pamilya ng Han ay hindi alam kung ano ang iniisip niya tungkol sa lahat ng ito. Bilang isang ama, nag-aalala siya na ang gayong pag-aasawa ay batay sa kanyang makasariling motibo nang hindi isinasaalang-alang ang kalooban ng kanyang anak na babae. Sa kanyang mga saloobin, ang taong nakikipag-usap sa patriarch na naisip, sinumpa ang matandang lalaki. Iniisip niya at nagsasalita, nagsusumikap para sa gayong karunungan ng walang merito. Ngunit gaano katagal ang isang mahina na tao na tulad mo? Hindi mahirap para sa amin na masira ang iyong kalooban. Nagpasya siyang sabihin sa kanya ng direkta, kung hindi ka gumawa ng desisyon, makikita ito bilang isang insulto sa pamilyang Nungan. Pagkatapos nito, sinabi ng lalaki na, dahil huli na, iniwan niya sila, ang patriarch ay tumakbo sa kanya, tinanong kung paano siya maiiwan pagkatapos ng desisyon na ginawa ng unilaterally, na nakasakay sa kanyang kabayo.
Sinabi niya, sa sandaling maaprubahan ang pag-aasawa na ito, ang iyong pamilya ay makakatanggap ng buong suporta upang maibalik ang pamilyang Khan. Nangangahulugan ito na mula sa sandaling mangyari ito, hindi mo na kailangang manatili sa liblib na lugar na ito. Ngunit ang patriarch ay higit na nag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kalooban ng kanyang anak na babae. Hiniling niya sa kanya na ihinto ang paggamit ng kanyang anak na babae bilang isang dahilan. Mayroon siyang anak, at dapat niyang sundin ang desisyon ng kanyang ama tungkol sa kanyang kasosyo sa kasal. Sinabi niya na babalik siya bukas para sa hapunan upang pag-usapan ang kasal. Nagpaalam siya at sinabing babalik siya sa kanyang bahay. Sa sandaling iyon, nakita ka, nakaupo sa bubong, nakikinig sa buong dialogo. Napagtanto niya na ang anak na babae ng kanyang Panginoon ay nasa Iron Union, na nagtataka sa kanya kung walang kabuluhan ang paglalakbay. Logically, tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang susunod na gagawin, tulad ng patriarch, inaasahan ito ng patriarch, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay napagpasyahan. Nakaupo, tinanong ng patriarch ang kanyang sarili kung mayroong iba pang solusyon. Ang pag-ubo mula sa kanyang mga iniisip, ipinakita niya sa kung ano ang kanilang mga kadahilanan, at hindi niya dapat pinahintulutan ang pag-aasawa na ito na magkaroon ng prutas dahil maaari itong maging isang bilangguan para sa mabangis sa hinaharap. Bigla, lumitaw ang tinig ng isang batang lalaki sa kanyang silid at sinabing, tumigil sa pag-aalangan. Dapat mong talakayin ito sa iyong anak na babae. Agad na pinalawak ng patriarch ang kanyang kamay sa kaliwa. Gamit ang kanyang enerhiya, ginawa niya ang tibak na lumipad ng direkta sa kanyang kamay. Kinuha niya ang hilt ng tibak na parang propesyonal na parang siya ay 25 sa halip na 80 taong gulang. Mabilis na nangyari ang lahat na tinanong niya, sino ka? Sa sandaling iyon, lumapit si Soyo at hinawakan ang kanyang tibak na may kamay. Nadama ng patriarch na hindi siya makagalaw. Tiningnan ang bata at hindi maintindihan kung siya ay isang martial artist na hindi niya matatalo. Ngunit tinanong lang siya ng lalaki na ibagsak ang kanyang tibak. Sino ka? Tinanong siya muli ng patriarch, nakita ka, humingi ng tawad at sinabi na kailangan niyang gumawa ng isang bagay na ipinahiwatig ni Terry dahil sa mga pangyayari kung saan nahanap niya ang kanyang sarili. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, ibinigay ang kanyang pangalan at sinabi na siya ay nasa isang relasyon sa kanyang anak na babae. Umupo ang patriarch, huminahon, at tinanong kung anong uri ng relasyon ang naglalakad sa paligid ng silid. Sinabi ng binata na ang isa sa tatlong mga saksi, ang Frosty Flower Hansa nga, ang binibini na si San ay hindi ang iyong sariling anak na babae. Nakita ka niya? Tinanong siya, at pagkatapos ay idinagdag na nakilala nila siya nang dumaan sila sa lalawigan ng Shang-Chi 20 mga taon na ang nakalilipas, at pinalaki niya ito bilang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay hindi maintindihan ng patriarch kung paano alam ng batang lalaki ang lahat ng ito. At pagkatapos ay bumalik si Soyo at sinabi sa patriarch na siya ay nagmula sa Korea sa isang misyon upang hanapin si Yang Sangga dahil hiniling siya ng kanyang tunay na ama na gawin ito. Namangha ang patriarch, buhay pa ba ang totoong magulang niya? Hiniling ng Panginoon kay Sai na hanapin ang batang babae, at kung siya ay nabubuhay ng maayos, iwanan mo lang siya. Ngunit kung siya ay nasa isang masamang kondisyon o sa mahirap na mga kalagayan, inutusan siya ng guro na tulungan siya, na sinasabi na ito ay sapat para sa kanya. Sinabi ni Soyo sa patriarch na ang kanyang ama ay kanyang Panginoon, at ito ang kanyang huling nais na bantayan ang kanyang nawawalang anak na babae at tulungan siya kung siya ay nasa isang masamang kondisyon.